Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay hindi nakapagtiis sa aking paulit-ulit na panonood sa pahayag ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Ginoong Zabala. Ako po ay maraming kaibigan na iglesia at inirerespeto ko ang mga kapatid na iglesia at ang pamunuan nito. Pero ako po ay magtatanong at magbibigay ng komento patungkol po sa inyong mga pahayag na sa tingin ko po ay personal, ay hindi ito kaaya-aya, at kung ang pagbabasehan ay ang konteksto ng inyong mga pananalita ay tila bagay kumikiling sa isang partido o sa isang tao na ang pinapatungkulan po ninyo ay ang batas ng Pilipinas na hindi sumusunod ang gobyernong ito. Ang una ko pong tanong ay ganito, Ginoong Zabala, ang tagapagsalita ng Iglesia na Cristo, sinasabi po sa 1987 Constitution na meron pong separation ng church at ng state. Sinasabi po doon, lalo na sa Article 2, Section 8, Section 6, ang separation po ng state at church ay inviolable. At siya sabi naman po sa ibang nito, ng ibang pahina po nito, na the separation of church and state is philosophical and jurisprudential concept for defining political distance and the relation between religious organization and state. Sa akin pong pagkakaintindi, hindi naman po ako abogado at hindi po ako matalinong tao, dapat po hiwalay ang state at religious group tulad po ng Iglesia ni Cristo sa pamahala at sa mga opinyon, at dapat po hindi kayo nagbibigay o nagkokomento ng political na inyong pinaniniwalaan na siyang magbibigay ng pagkakahati-hati sa ating mga Pilipino, bagamat ang sinasabi ninyo ay gusto ninyong magkaisa. Ito pa po ang gusto kong itanong sa inyo. Sinasabi nyo po ang soberanya ng Pilipinas ay di dapat makompormiso, at dapat ang isang Pilipino o inaakusahang Pilipino ay litisin sa bansang Pilipinas dahil ito ay labag sa ating batas. Para pong nagkakamali po kayo doon, Ginoong Zabala. Dahil po sa 1987 Constitution, RA 9851, Section 17, sinasabi po doon na tayo po ay pinapayagan na mag-surrender o isuko at hulihin ang inaakisuhang Pilipino na nagkasala at ibigay sa International Tribunal o Korte, dahil po tayo ay may mga treaty sa ibang bansa, dahil po ang Pilipinas ay hindi umiiral bilang nag-iisa, tayo po ay umiiral bilang kabahagi ng isang daigdig. At wala po kayong binanggit na batas na linalabag ng ating gobyerno sa pagsuko kay dating Pangulong Duterte. Wala po kayong binanggit na nilalabag, pero siya sabi po ninyo nilalabag. Kaya po gusto kong maintindihan at ng ilang mga Pilipino kung ano po ang nilalabag ng pamahalaan sa pagsusurrender sa dating Pangulong Duterte sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ito pa po, nagkukomento po kayo pabor sa isang tao
Pero wala po akong mapanood o wala akong ma-search na nagkomento po kayo kaugnay sa drug war, sa mga inosenteng napatay na hindi man lang binigyan ng pagkakataon na litisin at ipagtanggol ang kanilang sarili sa anumang hukuman dito sa atin. At hindi rin po ako nakarinig at nakabasa o nakapanood ng komento po ninyo kaugnay sa nangyayari sa West Philippine Sea na panghaharas sa mga mangingisda at panghaharas sa Philippine Navy at Coast Guard sa pag-agaw ng ating teritoryo na naapektuhan ang buhay at kabuhayan ng mamayang Pilipino hanggang sa umabot sa maputol ang kamay ng isang Navy para ipagtanggol ang ating soberanya. Wala po akong narinig sa inyo, wala po akong napanood. Kung meron man po, send po sa akin, okay, pakitag po sa akin para mapanood ko. Kasi wala po akong ma-search eh. At ang sindikato ng Pogo, na ang dahilan kung bakit dumami ang krimen sa ating bansa, dumami ang pang-aabuso, ang pagbili ng mga lupain ng Pilipinas, ng mga dayuhan, ang pag-abuso sa PSA para sa pagkuha ng Filipino citizen. Hindi po kayo nagkomento doon. At marami pa pong issue na hindi kayo nagkomento kaugnay sa tinatawag na soberanya. Kasi po, kung ang magbibigay lang kayo ng opinion kaugnay kay dating Pangulong Duterte sa pagkakahuli niya at pagdala sa kanya sa The Netherlands, yun po sa tingin ko ay bias. Bagamat siya sabi ninyo ay pagkakaisa, pero yung konteksto ng inyong pagpapahayag ay may kinikilingan. Ako po, Pilipino rin po ako. Nagtatrabaho po ako sa ibang bansa. Pero hindi po ako pumapayag na hindi ko nalalaman ang totoo na nangyayari sa Pilipinas. Sana po, Ginoong Zabala, magkomento rin po kayo sa ibang issue. Hindi lang po patungkol kay dating Pangulong Duterte. Sa mga kaibigan ko na mga Iglesia ni Cristo, kaibigan ko kayo. At manatili ko kayong kaibigan at nire-respeto. Pero naglalabas lang ako ng aking damdamin dahil sa tingin ko ay hindi pantay o patas ang mga pahayag ni Ginoong Zabala sa Net25. Dapat po kung pagkakaisa ang inyong hinihiling, dapat po magkabilang panig ang kinakausap ninyo at pagkaisahin. Hindi yung maglalabas po kayo ng pahayag umapabor sa isang panig o sa isang tao. Dati po ang Iglesia ni Cristo ay hindi naman ganyan. Dati po ang Iglesia ni Cristo ay tahimik lamang. Pero ngayon, naglalabas po kayo ng komento na pumapabor sa isang tao. Kung ako po ay nagkamali, humihingi po ako ng paumanhin. Pero ito ay aking opinyon at wala ni sino mang nagdikta sa akin. Ito po ay personal ko lang na pananaw. Maraming pong salamat.